Magandang araw! In this video ay pag-aaralan natin how to find the common factors and multiples of given numbers as well as the greatest common factors and least common multiples of two or more given numbers. So this is week 2 of quarter 2. In this video lesson, our objective is, after going through this lesson, you are expected to find the common factors, greatest common factor, common multiples, and least common multiples. So, importante children na naunawaan ninyo yung ating previous lesson about factors. Kung naunawaan ninyo yun, magiging malaking tulong yun para maging madali sa inyo ang lesson natin sa week 2. Sa inyong module, there is a problem about common factors and greatest common factor. So the problem is, Leo wants to cover a 30 centimeter by 40 centimeter cardboard of identical square paper. Can you help him to find the largest possible square to cover his cardboard? So kung ang sukat daw ng cardboard ni Leo is 30 centimeter by 40 centimeter, what is the largest possible square? Ano daw yung pinakamalaking sukat ng square na pwede nating gamitin to cover his cardboard? Di ba pag sinabi nating square, yan ay may equal sides o pare-pareho ang sukat ng bawat sides o tabi. So, hahanapin natin ang sagot sa problem na ito using three methods. Ang unang method na ating gagamitin ay ang tinatawag na listing method. At tandaan natin na ang given natin sa problem na ito ay 30 and 40 centimeter. So, importante sa listing method na alam mo or memorize mo, kahit hindi mo memorize, basta't alam mo ano yung pwedeng factors na maari mong gamitin to get the product of 30 and 40. So, kaya nga siya tinawag na listing, ililista mo ano yung mga factors ng 30 at 40. So, isa-isahin natin. What are the possible factors of 30? So, una na dyan ay 1 times 30. Ano pa? Meron pa. 2 times 15. Because 2 times 15 is equal to 30. Pwede rin ang 3 times 10. Pwede din ang 5 times 6. Hindi ko alam kung may nalilimutan pa ako pero palagay ko ito na ang factors ng 30. Ganon din ang gagawin mo sa 40. Isipin mo what are the possible factors of 40. So lagi kang mag-umpisa sa basic yung 1 times 40. What are the other factors of 40? 2 times 20. Ano pa ang pwede? Pwede rin ang 4 times 5. Meron pa ba ako nalimutan? 4 times 5, mali. Sorry children. 4 times 10, I mean. Pwede rin ang 5 times 8. So, palagay ko ito na lahat yung factors ng 40. Ililista mo ng magkakatapat yung factors na nakuha mo. So, 30 at 40. Mag-umpisa ka sa pinakamababang factor. So, 1. Anong factor na kasunod? So, tanggalin mo na yung 1 na ilista mo na. 2. Kasunod. 3. Not necessarily naman na in increasing order. Ginagawa ko lang siyang in increasing o pataas para wala akong nalilimutang factor. Ano? Kasunod na factor ay 5. Next ay 6. Next na factor ay 10. Followed by 15. And of course, ang kanyang sarili which is 30. Kung natatandaan ninyo, tinuro ko na to sa ating previous videos. Okay, what about the factors of 40? Start tayo sa pinakamababa which is 1. Kasunod ay 2. Kasunod ay 4. So, lagay natin yung 4. Although, hindi sila magkatulad ng katapat niya. Next ay 5. Kasunod ay 8. Next ng 8 ay 10. Kasunod ay 20. At ang kasunod ay
40. Okay. So, dahil nailista na natin ang factors ng 30 at 40, hahanapin na natin ang common. Hahanapin na natin ang common factors. Para maintindihan niyo ano bang pagkakaiba ng common factors sa greatest common factor. Pag sinabi natin common factor, kaya nga siya tinawag children na common, yung magkatulad. Ibig sabihin, yung factor na yun, pareho silang meron nung 30 at 40. Katulad na lang ng 1. Kung mapapansin mo, may 1 sa 30, may 1 sa 40. So, ang 1 ay common factor ng 30 at 40. What else? Meron din 2. Pareho silang merong 2. So, ang 2 ay common factor ng 30 at 40. Yung 3 at 4 ay hindi common factor dahil may 3 sa 30 pero walang 3 sa 40. Yung 4 hindi rin common factor dahil may 4 nga sa 40 pero walang 4 sa 30. So, hindi mo siya pwedeng ilista sa common factor. What about 5? Yes, ang 5 ay common factor. Bakit po siya common factor? Dahil nasa 30 siya at nasa 40 din siya. So, siya ay common factor. What about 6? Hindi po siya common factor kasi wala naman 6 sa 40. Paano po ma'am ang 8? Hindi din siya common factor kasi nasa 40 lang siya pero hindi mo siya makikita as one of the factors of 30. Ano pa ang common factor ng 30 at 40? 10. So, ang 10 ay isa sa common factors ng 30 and 40. So, alam mo na ang sagot kung ang 15, 20 at 30 at 40 ay common factor ba o hindi. Kapag wala siya sa 30 o wala siya sa 40, hindi siya factor ng 30 at 40, ibig sabihin, hindi siya common factor ng 30 at 40 kasi dapat pareho silang meron nung number na yun o nung factor na yun. So, the common factors of 30 and 40 are 1, 2, 5, and 10. So, alam mo na kung ano ibig sabihin ng common factors. Yung factor na pareho silang meron nung 30 at 40. What about yung ating tinatawag na GCF or greatest common factor? Okay. Alamin ba natin children, ano bang ibig sabihin ng greatest common factor? 'Di ba? From the word common, dito ka kukuha, dito ka pipili sa na, nakita na natin or na-identify na natin common factor. Kapag sinabi namang greatest, pipiliin mo alin ba sa kanila ang pinakamalaki or pinakamataas. So, pag sinabi nating greatest, ang hahanapin mo yung common na pinakamataas. So, ang GCF ng 30 and 40 ay 10. Ganun lang kadali ang common at GCF or greatest common factor. Ang second method ay ang tinatawag natin na factor tree. So, kung natatandaan nyo, tinuro ko na rin ito sa ating previous video. So, ano ba yung given natin sa problem? Meron tayong 30 at 40. Ito ang hahanapan natin ng GCF or at saka ng common factor. So, sa factor 3 children, napakadali lang nito. Ang una mong gagawin, isip ka ng dalawang factors na kapag minultiply mo, magbibigay sa'yo ng sagot na 30 at ng sagot na 40. So, sa 30, ang pinakamadali ay pwedeng 3 times 10, 2 times 15, 6 times 5, kung ano ang maisip mong factor, pwede. So, let's say, ang naisip ko ay 3 times 10. Dahil 3 times 10 ay magbibigay sa akin ng sagot na 30. So, iisipin mo, yung dalawang factor ba na isinulat mo sa dulo ng sanga, pwede pa ba natin siyang i-breakdown o paliitin? Yung 3, hindi na natin pwedeng i-breakdown dahil siya ay prime number na. Ibig sabihin ng prime number, wala na siyang ibang factor kundi 1 at saka ang kanyang sarili. 3 times 1 na lang. Pag 1 na, ibig sabihin prime number na siya. Pero yung 10, pwede pa nating i-breakdown kasi may possible factors pa siya na 2 times 5. Yung 2, prime number na kasi ang factor na lang niya ay 1 times 2. Ganun din yung 5, prime number na siya. Ang factors na lang niya na pwede ay 1 times 5. So, kapag 1 na lang at ang kanyang sarili ang pwede niya maging factor, ay stop na tayo doon. Ano? So, ang mga nasa dulo ng sanga ay 3, 2, at 5. So, ibig sabihin,
ang factors ng 30 ay mag-umpisa ka sa pinakamaliit, 2, 3, at saka 5. Okay. I-factor naman natin ang 40. Anong naiisip mo sa 40? Pwede dyan ang 4 times 10. Doon tayo sa pinakamadali. Hindi mo naman kailangan magpakahirap sa pag-iisip ng factor. Kung ano yung memorize mo. So, yung 4, pwede nating i-breakdown sa 2 times 2. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ang 2 ay prime number na kasi ang factors na lang niya ay 1 at ang kanyang sarili which is 2. Pero ang 10, pwede pa nating i-breakdown sa 2 times 5. At kagaya ng nabanggit ko uli kanina, ang 2 at 5 ay pareho ng prime number. So, ang mga nasa dulo ng sanga ay 2, 2, at 5. So, ilista natin ang prime factors ng 40. So, meron tayong tatlong 2. Ang sinusulat ko, yung mga binilugan kong nasa dulo ng sanga at isang 5. Okay. Ngayon, dahil nailista mo na ang factors ng 30 at 40 using the factor 3, hahanapin mo naman yung common o yung magkatulad. So, magkatulad ang 2, pareho rin silang may 5. Okay, ilista mo sa baba. 2 at saka 5. I-multiply mo. Kung napansin mo, children, dalawa ang 2 na inilista ko, isa lang ang kukunin mo. Dalawa rin ang 5, isa lang ang kukunin mo. I-multiply mo. So, 2 times 5 is equal to 10. So, yung 10, yun ang kanilang o ang kanilang GCF. Yung 2 at saka 5, ang tawag dun ay common factor. Yung product, pag pinag-multiply mo sila, ang tawag dun ay GCF. Ang method number 3 naman ay ang tinatawag nating continuous division. Ang continuous division, children, napakadali lang din naman. Divide ka lang ng divide. Kaya nga siya tinawag na continuous division. Eh di tuloy-tuloy lang ang pagdi-divide. So, napakasimple lang ng continuous division. Although, masanay ako sa factor 3. Ano? So, sa inyong module, magkasamang i-divide ang 30 at 40. Pero para mas maintindihan nyo at hindi kayo malito, paghiwalayin natin yung 30 at saka 40. Ganon din naman yun. Mas maiintindihan pa ninyo at hindi kayo malilito. So, ang pinakaunang step, kapag naisulat mo na yung 30 at saka yung 40, isip ka ng pinakamaliit na number na pwede mong gamitin pang divide sa 30. So, ang naiisip ko ay 2. Pinakamaliit ha. So, 30 divided by 2 is 15. Yung naisip mong sagot na 15, pag dinivide mo sa 2, isusulat mo sa ilalim. Ganon uli, isip naman ng pan-divide sa 15. Pinakamaliit ay 3. So, 15 divided by 3 is 5. Sulat mo uli sa ilalim. Ano naman ang pwede mong maisip na pang-divide sa 5? Wala nang iba kundi 1. So, kapag 1 na lang, titigil ka na. Kasi ibig sabihin yung 5 ay prime number na. So, ganun din ang gagawin mo sa 40. Isip ka ng pinakamaliit na pwedeng pan-divide sa 40. Yan ay 2. So, 40 divided by 2 is 20. Ano ang pwede mo pan-divide sa 20? Pinakamaliit, 2 din. 20 divided by 2 is 10. Anong pwede mong pan-divide sa 10? Pinakamaliit, 2. So, 10 divided by 2 is 5. Meron ka bang naisip na pwedeng pan-divide sa 5 bukod sa 1? Wala na. So, ibig sabihin, ang 5 ay prime number na. Kasunod, ilista mo. Para maging madali sa'yo, ilista mo what are the factors used in dividing 30 and 40. Ano yung mga number na ginamit mo pan-divide sa 30, ganun din sa 40. So, una na ay 2 sa 30. So, ito yun. Kasunod ay 3. Ito yun. At yung kahulihan na naging sagot mo ay 5. So, isulat mo yun. Ganun din ang gagawin mo sa 40. So, nakailang 2 tayo? 1, 2, 3. So, 2 times 2 times 2 times 5. Dapat itong mga factors na to na sinulat natin, children, kapag minultiply natin, ang magiging sagot ay 30. Tingnan natin. So, 2 times 3 is 6. 6 times 5 is 30. So, dahil 30 ang naging sagot natin nung minultiply natin silang tatlo, ibig sabihin, tama ang atin nakuhang factors.
Ganon din ang gagawin mo sa 40 para ma-check mo. So, 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, 8 times 5 is equal to 40. So, ibig sabihin, tama ang ating naging sagot. So, bilugan mo uli yung mga factors na mayroong katulad sa 30 at ganon din sa 40. So, meron siyang 2 at meron din siyang 5. Kung napapansin mo, children, almost the same sa factor 3. Ang pagkakaiba lang yung pagde-derive o pagkuha natin ng kanyang factors. So, dahil ang na-identify na natin na ang 2 ay common factor sa 30 at 40, inilista natin siya sa ilalim. Ang 5 ay common factor din ng 30 at 40, kaya sinulat natin siya. So, ganun pa rin, i-multiply mo yung nakuha mong common factors para ma-identify mo naman ang kanyang GCF. So, 2 times 5 is 10. Therefore, 10 is the GCF of 30 and 40. So, if you observe, kahit anong method ang gamitin mo, ang lumalabas na GCF ng 30 at 40 ay pareho lang. At yan ay walang iba kung hindi 10. So, kahit alin ang gamitin mong method, pareho lang ang makukuha mong sagot kung tama ang iyong ginawang solution. Ang kasunod natin pag-aaralan ay ang least common multiple or ang tinatawag na LCM. Ano ba muna ang kaibahan, children, ng least common multiple sa greatest common factor or GCF? Itong least common multiple or LCM, kung mapapansin nyo, ang L, ang kahulugan niya ay least. So, ibig sabihin, ito ay lowest or pinaka mababa. Kabaliktaran ng GCF na yung G, ang ibig sabihin naman ay greatest, pinakamataas. So, ating kailangan tandaan kapag ang hinahanap natin ay GCF, ang pipiliin mo pinakamataas kasi greatest. Pero kapag LCM or least common multiple, ang pipiliin mo naman ay yung lowest or yung pinakamababa na common or magkakatulad doon sa given numbers na or multiples ng given numbers. So sa example na ito, ang pinahanapan sa atin ng LCM ay ang 18, 24 at 36. Nasa module nyo ito. So ang una mong gagawin, ilista mo yung 18, 24 at 36. Naglagay ako dito, children, ng 10 guhit para dito ko isusulat yung multiples ng 18, 24 at 36. Okay, ang kasunod, alamin mo what are the multiples of each given number. So sa 18 muna. Bakit may nilagay dito si ma'am sa tabi na multiplication table? Kasi nga, from the word itself na multiple, ibig sabihin, magmumultiply tayo o ang isasagot natin dito sa guhit ay galing sa ating multiplication. Sasagot natin kapag nagmultiply tayo. So, ang una nating given ay 18. So, imumultiply natin ang 1 to 10 sa 18. Lahat yan ay magiging times 18. Okay, so isa-isahin natin i-multiply. Mag-umpisa tayo sa 1. So, 1 times 18 is of course 18. Sulat mo doon. 2 times 18 is 36. 3 times 18 is 54. 4 times 18 is 72. 5 times 18 is 90. 6 times 18 is 108. 7 times 18 is 126. 8 times 18 is 144. 9 times 18 is 162. And 10 times 18 is 180. So, itong mga sinulat nating sagot dito, pagkatapos natin mag-multiply, yan ang ilalagay natin sa mga guhit na ginawa natin kanina. So, ang una ay 18. Sulat mo 18. Next ay 36. Kasunod ay 54. Followed by 72. Next is 90. Next is 108, 126, 144, 162, and 180. Itong mga
Sinulat natin dito sa guhit, ang tawag dyan ay multiple. Ay, ang problema, ma'am, hindi po ako masyadong magaling sa multiplication. Nahihirapan po ako. So, kung nahihirapan ka, pwede ka namang mag-plus. Paano gagawin mo pag nag-plus ka lang, hindi multiplication? Kasi, namamali-mali ka. So, kung mas komportable ka sa addition, pwede naman ang addition. Continuous lang ang pag-a-add mo. So, paano pag addition ang gagamitin mo? Mag-umpisa ka dun sa given number na 18. Oh. So, 18 plus 18. Yun ang paulit-ulit mong i-add. So, 8 plus 8, 16, carry 1. 1 plus 1 plus 1 is 3, 36. Diba? O, yun ang nagisagot natin doon sa times 2. Plus 18 uli. Bakit po ma'am plus 18? Ay, yung 18 yun kasi yung hinahanapan natin ng multiple. So, 8 plus 6 is 14. Carry 1 plus 3 plus 1 is equal to 5. So, we have 54. Kagaya ng sagot natin sa times 3. Plus 18 uli. 8 plus 4 is 12. Carry 1. 5 plus 1 is 6 plus 1, 72. Yun din ang sagot natin doon. So, kapag nag-continuous addition ka naman o tuloy-tuloy na pag-a-add, ganun din naman ang makukuha mo. Huwag mo lang kalilimutan na ang paulit-ulit mong i-add ay yung number na hinahanapan mo ng multiple. So, punta naman tayo, children, sa 24. Hindi ko na itutuloy addition. Pinakita ko lang sa inyo kung paano. Kasi masyado tayong matatagalan. Okay, gawin naman natin ang multiples of 24. Okay, so pag 24 naman, itong ating multiplication table, syempre, dapat ay imumultiply mo ang 1 to 10 ay sa 24 kasi yun ang hahanapan mo ng multiple. So, lahat yan ha. Lahat yan ay 24, 24, hanggang dito, dapat yan ay times 24. Okay, multiply natin. 1 times 24 is of course 24. Sulat mo na agad doon yung nakuha mo ng sagot. Next, 2 times 24 ay 48. Sulat doon sa pangalawang guhit. 3 times 24 ay 72. Paano naging 72? 3 times 4, 12. Carry 1. 3 times 2, 6 plus 1, kaya naging 7. So, sulat 72. Next, 4 times 24 is 96. Pang-apat na blank. Next, 5 times 24 is 120. Sulat. 6 times 24 is 144. 7 times 24 is 168. 8 times 24 is 192. 9 times 24 is 216. At 10 times 24, syempre 240. So, isulat natin. Dito na tayo sa 144. Next ay 168. Next is 192. 216 at 240. Okay. So, ganun din. Kung hindi mo memorize sa multiplication, ay di ikaw ay continuous addition, kagaya ng tinuro ko kanina. So, ang kasunod naman nating hahanapan ng multiple ay ang 36. So, 36 tayo. Sulatin dito, times 36 lahat yan. Hanggang sa kahulihan, hanggang sa 10 ay times 36. So, i-multiply natin. Of course, 1 times 36 is 36. 2 times 36 is 72. 3 times 36, is 108. 4 times 36 is 144. 5 times 36 is 180. 6 times 36 is 216. 7 times 36 is 252. 8 times 36 is 288. 9 times 36 is 324. And 10 times 36 is 360. Okay, ganun uli. Isulat isa-isa.
So, 36, 72, 108, 144. Nasaan na ako na? Dito na tayo. 180, 216, 252, 288, 324, and 360. Okay. So, ngayon, dahil alam mo na ang multiples ng 18, 24, at 36, hahanapin na natin ang common o yung magkakatulad. Tandaan mo, pag sinabing common, yung magkakatulad. Ibig sabihin, dapat yung number na yun ay meron sa 18, meron sa 24, at meron sa 36. Okay, hanap tayo. Ano yung number na meron sila o common sa kanilang tatlo? So, 18, 24, pare-pareho silang merong 72. So, ibig sabihin, ang 72 ay common. 7 ito ha, 7. Next, ano pa ang common sa kanila? Hanap tayo, 19, 96, 144. Okay, correct. So, ang 144 ay common. Binilugan ko na lang kasi masyado ng malayo. Common yan. Ngayon, doon sa inyong learning task 1 children, kung mapapansin nyo kasi dito sa ating example, dalawa lang yung nakita nating common. Ang common multiples lang ng 18, 24 at 36 ay dadalawa. Yun ay 72 at 144. Sorry. 144. So, isusulat mo. Dun sa inyong learning task 1, ang hinihingi ay 3. So, ibig sabihin, para mahanap mo yung pangatlo, magdadagdag ka pa ng guhit dito. Dadagdagan mo pa yung multiples mo para mahanap mo yung pangatlong multiple na hinihingi sa learning task 1. Kung ang hinihingi naman ay LCM, ano daw yung LCM? Ibig sabihin, doon sa nakuha mong common multiples, hahanapin mo alin sa kanila ang pinakamaliit. At sa common multiples ng 18 at 24 at 36, ang pinakamaliit ay 72. So, ang LCM ay 72. Ito ang iyong sagot sa LCM. Paano naman natin makukuha ang LCM ng 18, 24 at 36 gamit ang factor 3? Tandaan nyo children ha, kanina ang nakuha nating sagot using the first method which is the listing method ay 72. 72 daw ang LCM ng 18, 24 at 36. Tingnan natin kung ang gagamitin ba natin ay factor 3, shall we or are we going to get the same LCM which is 72? So, gawin natin yung factor 3 ng 18. So, what are the two factors which you can think for 18? So, pwede dyan ang 2 times 9. Dahil 2 times 9 is equal to 18. Yung 9, pwede mo pang i-breakdown sa 3 times 3. So, ito ang prime numbers o prime factors ng 18, 2, at saka dalawang 3. Punta naman tayo sa 24. I-factor natin ang 24. So, can you give me two factors of 24? Pwede dyan ang 3 times 8. Yung 3 prime number na. Yung 8 pwede pa natin i-factor sa 2 times 4. Yung 2 prime number na din. Yung 4 pwede pang i-breakdown sa 2 times 2. So, lahat itong nasa dulo ng sanga ay prime number na. So, yung 3, 2, 2 at 2 ay bibilugan ko na kasi ibig sabihin yan ay prime factors na. Wala nang ibang factor kundi 1 at ang kanilang sarili. So, punta naman tayo sa 36. I-factor natin. So, the factors of 36, ay syempre alam na alam nyo yan, 6 times 6. Ang 6, pwede natin i-breakdown sa 2 times 3. Ganon din yung isa pang 6. Pwede i-breakdown sa 2 times 3. Ito lahat ay prime factors na. So, ang kasunod kong gagawin, ililista ko ngayon. What are the different factors of 18, 24, and 36? Na nakuha natin using the factor 3. So, sa 18, meron tayong 2 at dalawang 3.
Sa 24 naman, nakailang 2 tayo? Tatlo. 1, 2, 3. Tandaan mo, ang ililista mo, yun lamang prime factors. Yung na-breakdown pa natin kagaya ng 4 at 8, hindi na yun inilista kasi ang hinahanap nga natin, prime factors lang. So, tatlong 2. 1, 2, 3, at saka isang 3. Punta tayo sa factors na 36. Meron tayong dalawang 2. 1, 2, dalawang 3, 3, 3. Okay. Hanapin natin ang common or magkakatulad. So, common ang 2. Common ang 3. Okay, ilista natin. Itong isang 3 pala dito, ililipat ko. Erasing ko muna, children, ha. Itatapat ko siya dito sa isa pang 3. Para may katapat din siya. Yan. Okay. So, dahil ito ay common sa kanilang tatlo, ililista ko yung isa, 2 lang. Okay. Ito, common sa kanilang tatlo, ililista ko, 3. Ito, although walang 2 sa tapat ng 18, pero common sa kanilang dalawa, kaya ibababa ko ang isa. Ito, walang katapat kahit saan, kaya ibababa ko siya. Itong 3, common sa 18 at 36, kahit wala sa 24, ibababa ko ang isang 3. Okay, imumultiply natin yan. So, times. 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. 8 times 3 is 24. 24 times 3, okay, i-solve natin para kita ninyo. 2 times 2 is 4. Ito yon, yung dalawang 2 na yan. Kasunod, nakuha ko ng sagot ay 4. I-times naman natin itong 2. Times 2 is 8. Times 3 is 24. 3 ito. Times isa pang 3, dapat na makuha natin ay 72. So, 3 times 4 is 12, carry 1. 3 times 2 is 6, plus 1, 7. So, pareho lang ng nakuha sagot na 72 ang LCM ng 18, 24, at 36. Kahit ang ginamit natin in finding the LCM of 18, 24, and 36 is factor 3. So, kung saan kayo komportable, kung yung ba ay factor 3 o listing method, yun ang inyong gamitin. Kasi kaya lang naman pinipresent itong mga methods na ito, kung saan kayo nadadalian, yun ang inyong gagamitin. Sa Learning Task 2 Children, pinapakuha sa inyo ang GCF at LCM. So, tuturuan ko kayo ng technique o ng isang paraan para isang solution lang, makukuha mo na agad ang GCF, ganun din ang LCM. At ang ginagawa ko o ginagamit ko lagi ay factor 3. Kasi sa factor 3, pwede mo na agad makuha ang GCF, pwede na rin ang LCM, isang pagsusolve lang. So, ang hahanapan natin ng GCF ay ang 10, 12, at 14. Okay, so factor 3 tayo ha. I-factor muna natin ang 10. So, ang factors ng 10 ay 2 times 5. Wala nang iba kasi ang 2 ay prime number na dahil ang factor na lang niya ay 1 at kanya sarili. Ganun din ang 5. So, ibig sabihin, bibilugan ko na yan. 12 naman. I-factor natin ang 12. Ang 12, ang factors niya ay 3 times 4. Ang 3 prime number na pero ang 4 pwede pang i-breakdown sa 2 times 2. So, prime number na rin ang 2 kaya bibilugan ko. Ang 14, i-factor natin. So, yan ay may factors na 2 times 7. Wala nang iba at saka 1 times 14. So, ang 2 at 7 pareho ng prime number. So, anong kasunod na gagawin natin ngayon? Ililista na natin yung factors ng 10, 12, at 14. So, 10, 12, at 14. Ilista mo. So, sa 10, meron kang 2, at saka 5. Ilalayo-layo ko yung, sige, dito na nga, 5. 12 naman, may factors kang dalawang 2 at isang 3. Sa 14 naman, may factors kang 2 at 7. Okay. So, hanapin natin ang
common. Ang common factor lang sa kanilang tatlo ay 2, iisa. So, ibig sabihin, ang GCF nilang tatlo ay 2. Kasi wala ka namang pamimilian. Iisa lang ang common. Kung mayroon pang mas mataas sa kanya, syempre yung mas mataas kasi ang hinahanap natin ay greatest. Pero kung ang hinahanap naman natin ay LCM, ganito naman ang gagawin mo, children. Kung LCM naman, ganito din ililista mo. Pero ang imumultiply mong una, ibaba mo muna yung common which is 2. Ang kasunod, yung 2 na walang katulad. Ibaba mo, so times 2. Kasunod, yung 3 na wala din katulad, ibaba mo. Times 5, wala din siyang katulad, kaya imumultiply mo din siya. 7 times 7. Okay. Lahat yan imumultiply mo. So, isang beses ka lang nag-solve, makukuha mo na agad ang GCF at ang LCM. So, imultiply mo yan. 2 times 2 is 4. Dito na tayo, times 3 is 12, times 5. So, 5 times 2 is 10, carry 1. 5 times 1 is 5 plus 1, 6 times 7. 7 times 0 is 0. 7 times 6 is, ano yun? 7 times 6 is 42. Ibig sabihin, 420 ang nakuha mong sagot. So, ang LCM ng 10, 12, at 14 ay 420. See, isang beses ka lang nag-factor, pero pwede mo agad makuha ang sagot sa GCF at sa LCM. So, itong sinasuggest ko sa inyo, gamitin ninyo kasi mabilis lang siya. Okay, isa-isahin na natin ang inyong learning task na gagawin sa week 2. So, sa learning task 1, ang sabi, find the common factors and at least first 3 possible multiples of each number using any of the methods. Write your answer in your notebook. So, ang pinahanap dito ay common factors. Ano ang ibig sabihin ng common factors? Yung factor na meron sa 25 at 75. Ibig sabihin, dapat pareho silang meron ng factor na yun. At 3 possible multiples. So, hanggang 3 na multiples ng 25 at 75. Yun ang isusulat mo sa iyong notebook. Sa learning task 2 naman, find the GCF and LCM, GCF and LCM of each number using any of the methods. So, pwede ka daw gumamit dito ng listing, pwede kang gumamit ng factor 3, pwede ka rin gumamit ng continuous method. Pero I suggest, gamitin ninyo yung factor 3 kasi nga, pwede mo na siya makuha agad yung GCF, ganun din yung LCM. Isang solution lang. Sa learning task 3 naman, solve the following problem using the concept of LCM and GCF. Write your answer in your notebook. So, dito, isosolve mo kung aalamin mo muna kung ano bang pinahahanap sa bawat problem. So, bibigyan ko na kayo ng tip. Ang number 1, ang hinahanap dito ay greatest common factor or GCF. Kasi ang sabi ay, what is the biggest possible number of cups and glasses that the tray will contain? So, dahil biggest, ibig sabihin ang hinahanap ay GCF, greatest. Okay, number 2. Sa number 2 naman, ang hinahanap din ay GCF. May word clue ka na dyan. Ang word clue mo ay greatest possible length of each piece of ribbon. Dapat each piece lang kasi siya ay singular lang yung each. So, ang hahanapin mo sa number 2, ang pagsusolve mo ay kung paano ko tinuro ang pagsusolve ng GCF. Okay, at ang number 3, ang nag-iisang kailangan mong isolve ay LCM or least common multiple. Sa learning task 4 naman, children, ang pinahanap lamang ay LCM. Napakadali lang nitong LCM na ito. Tinuro ko na sa inyo. Kaya lang, baka malito kayo. Sabihin nyo, ma'am, bakit po may times doon sa gitna ng 2 at 4, gitna ng 2 times 7, 2 times 5. Ibig sabihin, ita-times mo muna, kukunin mo muna yung sagot nila. Halimbawa, 2 times 4, 8. 2 times 7, 14. 2
2 times 5, 10. Ibig sabihin, ang hahanapan mo ng LCM ay ang 8, 14, at 10. Ganun din ang gagawin mo sa number 2, number 3, hanggang number 6. Okay, pagdating sa number 6 naman, merong exponential form. So, kagaya nito, 2 times 3 to the power of 2. Kunin mo muna yung value ng 3 to the power of 2. Ano bang ibig sabihin ng 3 to the power of 2? Di ba ang ibig sabihin niyan ay dalawang 3. So, ibig sabihin 3 times 3, which is equal to 9. So, ibig sabihin yung 2 ita-times mo ay sa 9. Ito, pareho silang in exponential form. So, isosolve mo muna kagaya ng ginawa ko sa 3. At ang kahulihan, kung di ako nagkakamali, ay ang learning task 5. Sa learning task 5 naman, you are asked to find the GCF of each number using continuous division. So, tinuro ko din sa inyo yan, paano ba hinahanap ang GCF using continuous division. So, palagay ko naman naintindihan na niyo dahil na-discuss na natin. Only dito sa ating given, ang ating mga givens in each item ay in exponential form. Kagaya nitong number 1, 4 to the second power, 2 to the second power, and 3 to the second power. So, kailangan i-evaluate mo muna yan. Like for example, yung 4 to the second power, ang ibig sabihin niyan ay 4 times 4. Dalawang 4. Saan nanggaling yung dalawang 4? Ayun, no? Exponent niya ay 2. Ibig sabihin, yung base na 4, dalawang beses mo i-multiply sa kanyang sarili. Hindi 4 times 2, mali yun. 4 times 4, dalawang 4. O, yung 2 times 3 naman. So, 4 times 4 is 16. Ano? Punta ka sa 2 to the power of 2. So, 2 to the power of 2 ay dalawang 2, which is equal to 4. 3 to the power of 2 is 3 times 3. Tingnan nyo children ha, hindi 3 times 2 ang nilagay ko, dalawang 3 kasi ang exponent niya ay 2. Yung exponent ang nagsasabi kung ilang beses mo imumultiply yung 3 sa kanyang sarili. So, 3 times 3 is 9. Ibig sabihin, ang 16, 4 at 9 ang hahanapan mo ng GCF. So, ganun ang gagawin mo hanggang number 6. So, dyan nagtatapos ang ating lesson sa week 2 children, which is about GCF, LCM, and common factors. So, sana ay naintindihan niyo ang ating lesson. Kung meron kayong tanong, you may comment down in our YouTube channel. Pwede kayong magtanong sa comment section ng ating YouTube channel. So, maraming salamat sa inyo at sana ay naintindihan niyo ang aking paliwanag tungkol sa inyong lesson. So, see you again next week in our next video. God bless you all.